Hello guys, good morning. Nandito kami ngayon sa place ni Sir Edmond. Binisita namin siya dito sa lugar nila. Ayan, grabe, so amazing. Na-amaze talaga ako dito sa mga collection niya at sa laki ng garden niya and farm niya. Sobrang ganda. And then, lahat ng angulo kinuhanan ko kasi talagang na-amaze ako sa dami ng gazebo niya dito. At saka ito nga yung isang greenhouse niya kung saan nakalagay yung karamihan sa collections niya. Mga anthuriums, philodendrons nandito, mga Dieffenbachia, tsaka kung ano-ano pang mga rare items. Yan, katulad niyan, inikot ko yung mata ko, binusog ko talaga ng gusto yung mata ko sa mga halaman niya. Actually, si Sir Edmond ay isa sa nakilala kong client na matagal niya na akong hinanap. Tapos, last year lang kami nag-meet. Actually, hanggang nung nasa Abukay pa lang ako, hinahanap niya na ako. Hindi niya talaga ako matunton. Tapos, finally, nung nandito na ako sa Bliss, kung saan pagkalayo-layo, doon niya pa talaga ako natunton. And then, somehow, hanggang sa naging kaibigan ko na siya, and then madalas kaming nagkikita, nagbi-visit siya sa garden namin, and then nagpo-purchase din siya ng plants sa amin kapag may nagustuhan siya. Mahilig din siya mag-collect ng mga rare, mga collector's item. So, madalas, ang binibili niya sa akin ay yung mga anthuriums, lalo na kapag may mga bago. Ayan, kung nakikita nyo, yung mga ibang nasa display niya, galing sa akin yan. And then, ang bilis niyang magparami din. And then, sobrang amazing talaga kasi nabusog ang mga mata ko sa kakapanood sa paligid. Halos hindi ko na nga alam kung ano yung una kong bibidyuhan kasi talagang ang gaganda talaga lahat. And then, amazed ako sa ginawa niyang greenhouse na to. As in, meticuloso talaga. Ayan, magmula sa mga bed box niya, yung mga plant box niya na yan. Ang ganda kasi arids mix talaga yung ginamit niya. Kaya, super healthy ang mga plants. Actually, kalilipat niya lang yan kasi nung nakaraan, nandun yan sa labas. Ngayon, yumabong na kasi yung mga puno doon. And then, kapag nung bumagyo, karamihan sa mga anthuriums niya na nakadisplay sa labas ng garden niya, mga nababali dahil sa lakas ng hangin. So, nilagay niya na talaga dito sa greenhouse lahat karamihan. So, yung iba niyan, mga bagong lipat lang. Kung mapapansin niyo, hindi pa siya ganun tayong-tayo talaga. Pero maganda na siya. Since mga healthy naman yung mga plants niya. And then, ayun nga, after namin dun sa greenhouse niya, nung kakausyoso, ayan, inikot niya naman kami doon sa ibaba. Doon sa ibaba, sobrang na-amaze din ako sa, sa mga nakita ko. Yan yung logo ng, niya, ng garden niya. Yung dalawang dragonfly na nagme-mating, kung nakita niyo yung kulay blue. Yun. Ayan, dito niya madalas ini-invite yung mga niya, visitor niya, family, ayan, mga family gatherings. Ang dami niyang gazebo, guys. At saka talagang sabi ko, siguro kapag ka nagdaos to si Sir Edmond ng niya, ng mga parties niya, talagang malaking event. Kasi sa dami ng niya, sa laki ng place niya. Tsaka meticuloso talaga na makikita mo na inayos talaga. And then, eto nga, pababa na kami. Medyo hinihingal ako dyan. Ay, meron pa pala. Sus ko, ano ba naman yung pagkaka-edit ng video na to? Eto pa pala. Yung, yung scenario dun sa kabilang side ng greenhouse niya. Ito yung mga musa, tapos yung isa, yung musa, din na. Ba yan? Hindi ko alam. Yan yung albo at saka yung oria. Yan, grabe ang ganda ng anthurium niya, guys. Tsaka ang lalaki na ng dahon. Amazed talaga ako. Kasi ako hindi ako makapagpalaki ng ganyan dahon. Alam niyo kung bakit? Kasi pinopropagate ko kaagad. Para na isi-share ko rin. Yan yung Pulcachense. Anthurium Pulcachense. Ayan yung Super Bomb. And then yung Yasuni Heart. Katabi. And then, yan mga hybrid na. And then, Reflexioner Room. Ayan yung, nakalimutan ko yung ID.
Parang ano na siya mga hybrid na siya. So, karamihan din dyan, may mga ID, kung mapapansin nyo, may mga tag siya. Kaya ako guys, pag nagbebenta, ito naman yung ano niya, yung nandito na pala kami sa ibaba, nakarating na kami sa ibaba. Yan yung house niya, malapit ah, sa may dagat, sa riverside ng Tanato River. Yan yung house niya, oh, grabe. Yung bintana palang punong-puno niya ng anthurium na malalaki ang dahon. Medyo malayo na yan, kaya zoom ko na lang yung camera. Ayan yung river. Tas ang daming tao dyan sa kabila. Sobrang ganda ng view. Ayan. Daming tao sa kabila. And then bumaba yan si Paco, si Batman. Ayan. At makikiligo daw siya. Wala naman siyang dalang damit. Ayan. Pero hindi rin siya natuloy. So, eto na. Dito tayo sa kabilang side ng ng farm niya. Makikita natin dito, ito yung sandamakmak na yellow bells na naka-arko. Yan. Tapos papunta tayo dun sa sandamakmak na gazebo din dito sa bali nagsisilbing cottage kasi may malaking pool dito, yung super laking pool talaga na minsan nilalagyan nila ng water kapag nagaling sa river. Kaya fresh water talaga yung nilalagay nila sa pool nila. Yan, di ba? Ang ganda na view, guys. Nakakamiss. Tsaka ang lamig-lamig dito. Akala mo nasa Little Baguio ka. And then, yung mga koi fish niya, super laki na rin. Ang lalaki niyan. Kapag na-zoom mo yung camera dito, ang lalaki. Yan, grabe mga dressing na collections niya. Grabe, ang gaganda. Tsaka yung mga crotons niya dito, mga higante na. And then, eto, yung Christosperma. Grabe, ang laki, oh. Yan pa yung sa kabilang side ng mga koi fish niya. Yan. Ang dami, oh. Tapos yung mga naglalakihang colocasia niya. Biglang nahiya ang mga colocasia ko. Kasi nagkalat lang yung colocasia niya dito, guys. Grabe. So, yan, binigyan niya ako niyan. Ng mga suhin niyan, binigyan niya ako niyan. So, padamihin ko. Actually, hinatiran niya na ako niyan nung nakaraan pa nung nag-visit siya sa amin. Binigyan niya na ako niyan. Kasi pala, ang dami-dami pala. Diba? Ang dami niyang gazebo. Ang ganda. Ito yung view na malapit sa pool. Yan. Ito yung view na malapit sa pool. So, puro grass na yan siya dyan. Puro landscape na. Yan. Ang ganda tingnan ng pagkakatumpok-tumpok ng ng mga crotons niya kasi makulay talaga. And then, eto, yung isang side na to, ayan, ipinasok niya kami, itinur niya kami sa loob ng mini aquarium niya. Yan. Diba, social. Meron na, pag nag-tour ka dito, may mini aquarium. Tapos, sa labas niya, may mga koi fish. Tapos, may mga collections din siya ng mga fish na hindi lang maano kasi medyo malabo yung yung tubig. Ito yung pool niya. Ayan, sobrang laki. O, diba? Amazing. Grabe. Ang tagal-tagal niya na kaming ini-invite na pumunta dito. Kaso nga, sabi ko, sige, once na sabi ko na mag-order to si Sir Edmond, sabi ko na ulit ng mga plans, kahit ako na mag-deliver talaga doon personally. So, nag-deliver kami doon sa kanya ng isang araw. So, ito yun. Ngayon ko lang na-upload. And then, thank you so much, Sir Edmond, sa pag-invite sa amin dito. And then, maraming salamat na rin at nagkaroon ako ng pagkakataon talaga at nabigyan ng araw na makarating ako. Ayan. Sana nabusog ko mga mata nyo sa paligid. Thank you so much guys for watching.